Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-review natin ng isang budget smartphone na lumabas noong late 2023, ang Tecno Spark 20C. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So yan, panibagong budget smartphone na naman ang ating re-review, at ang topic natin for today is the Tecno Spark 20C na lumabas din noong late December 2023. So naalala ko noong December 2023, hataw talaga lahat ng brands na nagsilabasan sila lahat ng mga budget and entry level smartphone. Grabe, naipon nga yung aking review unit na hanggang ngayon hindi ko pa rin sila tapos i-review. So yon, Tecno Spark 20C naman ang ating i-focus ngayon 2024. Pero bago tayo mag-start, magkano nga ba itong smartphone na to? So, ang suggested retail price ng Tecno Spark 20C ay 4,599 pesos or almost 4,600 pesos. Meron na siyang 8GB of RAM and 128GB of internal storage. So, yun, tinignan ko siya ngayong February 2024, and yes, ganun naman yung presyo niya, nasa 4 plus. Pero kasi ito yung maganda dito, nung bagong labas to, nung December, may less pang 1.2, nakuha ko na lang to ng 3.3. Etong Tecno Spark 20C, napakamura. So, hopefully, ayan, I think ngayon pa rin naman may mga voucher si Shopee na ma-offer na less 1.2. Gamitin niyo yung voucher na yan. Panigurado magiging sulit yung pag-purchase ng smartphone, lalo na tong Tecno Spark 20C. So, sa ating review, so dito sa ating full review, titingnan natin kung maganda nga ba itong smartphone na to. So next on mga ka-J-Vlog, gusto ko i-share yung mga advantages and disadvantages netong si Tecno Spark 20C. Yes, may napansin ako mga disadvantages itong smartphone na to. At yun ang una nating i-focus. Number 1, sa kanyang chipset. So yun, first time ko ulit ma-disappoint sa chipset ng isang budget smartphone, lalo na sa Transsion. Hindi ko alam kung saan nila napulot to. MediaTek Helio G36 ang nilagay nila sa Tecno Spark 20C. Sayang na sayang naman, di ba? Kasi karamihan na ng mga Tecno Spark 20 series, Unisoc chipset ang nilalagay or mataas sa MediaTek Helio. Tulad sa Spark 20 Pro, MediaTek Helio G99, Spark 20 Unisoc chipset yan. Even the Tecno Spark Go and the Tecno Spark 20 Unisoc chipset yan. Ito, bukod tangi lang po ang 20C ang nilagay nila is MediaTek Helio chipset na sobrang sakit sa ulo. MediaTek Helio G36. Kasi yung ano nito, yung ka-level niya sa Hot 40 series is the Infinix Hot 40i. Yung Infinix Hot 40i ay maganda-ganda pa yung chipset na binigay nun dahil MediaTek Helio, dahil Unisoc T606. Pero dito ako talaga nalungkot sa Spark 20C. Yung chipset, MediaTek Helio G36, napakabagal na po niyan ngayon 2024. Kasi fokusan natin yung kanyang GPU. Yung GPU nito is yung mga makikita natin sa mga low-powered na smartphone, PowerVR GE8320. So yan, hindi po pwede pang gaming yan chipset na yan mga. So yan, medyo nakakalungkot lang din yung GPU niya, na expect nyo yung ganyang chipset ay hindi po smooth ang performance. So yun yung talagang major disadvantage ng Tecno Spark 20C. Number 2, sa kanyang camera. So sa camera rin, dual camera, yes, pero yung secondary camera is AI lens. So AI lens is a no-no. So AI lens for me is a disadvantage. I think marketing getup lang yan para masabing dual camera. So kung gagawin man lang dual camera, sana gawin nilang macro or ultra wide. So yun na naman mga J-Vlog, yung mga disadvantages for me ng Tecno Spark 20C. Next, focus tayo sa mga advantages na itong smartphone na to. So syempre, napakadami. Number 1, sa display. So yun, bawing-bawi si Tecno Spark 20C when it comes sa display. Dahil yung display nito sa ganitong presyo ay punch hole, malaki yung screen size, 6.6, 90Hz screen refresh rate pa mo offer. So all goods naman pagdating sa display, nagustuhan ko yan for me, lalo na sa kanyang presyo na 4 plus lang. Number 2, sa RAM at ROM. Dito, feeling ko talaga nag-focus si Spark 20C compare sa mga ibang smartphone na kapresyo niya.
Dito bawing-bawi siya dahil sa halagang 4 plus 8 gigabytes of physical RAM na ang mabibigay ng Tecno Spark 20C. So narinig niyo na 8 gigabytes of physical RAM. So syempre when buying a smartphone, always look for the physical RAM, not the extended RAM. Kasi yung extended RAM is a marketing get-up rin yan for me para masabi lang, uy, wow, 16 gigabytes of RAM. Pero hindi nyo alam, ang pinaka-useful lang or pinaka-magagamit nyo lang na RAM talaga is yung physical RAM, which is 8 gigabytes lang. Kaya yun na, reminder lang, pag bibili kayo ng smartphone, look for the physical RAM. Huwag kayong magulat or maengganyo sa nakalagay na box, 16 gigabytes of RAM, a total of 16 gigabytes of RAM, pero pinaka the best talaga useful lang dyan is physical RAM. Yun lang. Na, doon po bumawi si Tecno Spark 20C na huge advantage yan of course sa mga ibang competitors niya. So, tingnan natin sa game test. So, nag-game test ko na si Spark 20C. Nakakalaro naman tayo so far, pero sa Genshin talaga hindi niya kaya, hindi po smooth ang performance sa ML. Nakakalaro naman tayo, may mga slight frame drops. Malaking tulong talaga yung physical RAM na 8GB sa paglalaro dito sa smartphone na to, tapos mas malaki pa ang storage. So doon naman bumawi na syempre RAM at ROM, malaking malaking key point yan when it comes sa gaming. Number 3 mga ka-J-Vlog sa design, yun, Matic design, maganda yan. Ayan na talaga yung nakikita natin design sa mga Transsion na triple camera setup, pero yung pangatlong camera doon ay hindi naman yan camera talaga, flash, pero maganda yung niya, yung design and aesthetics ng smartphone na to. Very eye-catching siya. So nagustuhan ko yung design, 10 out of 10. Ayan. Number 4 sa speakers. So yan, bawing-bawi rin si Tecno dyan na hindi natin makikita sa Infinix Hot 40i. Kasing Hot 40i, single speaker lang yan. Pero dito sa Spark 20C, napakagandang speakers na mo-offer. Biruin nyo, 4 plus, mga ka-J-Vlog, ayan na, 4,000 plus. Pero naka-dual stereo speakers na yan for immersive sound. So yun, expect nyo, napakaganda po ng tunog netong Tecno Spark 20C. Mapa-bass quality and of course, overall sound quality. At ang pinaka-last, ito rin ang pinakamalaking advantage ni Tecno Spark 20C sa mga ibang competitors na sa ganitong presyo. 18 watt fast charging na po itong smartphone na to, na yung iba sa ganitong price range, 10 watts lang po in-offer. Yes, Type-C sila, pero nakakalungkot na 10 watts lang, so slow charging. Pero sa Spark 20C, a huge advantage, 18 watt fast charging yan mga J-Vlog. So 5,000 mAh, all goods yan, mabilis yan full charge dito sa smartphone na to. So yun, meron siyang disadvantage sa chipset. Yes, pero bawing-bawi naman sa mga ibang specs itong smartphone na to. So ilang mga J-Vlog, yung advantages and disadvantages ni Tecno Spark 20C. So sana po nakatulong po sa inyo to kung nagde-decide kayong bumili nitong smartphone na to. Si Tecno Spark 20C ay meron dual rear camera. Yung main camera niya is merong 50 megapixels f1.8 aperture. At yung front camera niya is merong 8 megapixels f2.0 aperture. Both rear at front ay capable ng Full HD 1080p video recording. Sa screen naman, si Tecno Spark 20C ay meron 6.6 inches IPS LCD display na mayroong resolution na HD Plus 720 by 1612 pixels na meron 267 pixels per inch. Support niyang 9Hz screen refresh rate at good news sa punch hole display siya. Sa OS naman, out of the box, sa Android 13 siya with iOS 13. Sa chipset, meron siyang MediaTek Helio G36 na octa-core CPU na merong clock speed po na 2.2 GHz, and ang GPU niya, sad to say, ay Power VR GE
G8320. Meron siyang dalawang biometrics, which is face unlock at fingerprint scanner. At pagdating, good news, dual stereo speaker siya. At pagdating sa battery, meron tayong 5,000 mAh non-removable battery na support ang 18-watt fast charging. So yun nga mga J-Vlog, pag-usapan naman natin yung gaming performance ni Tecno Spark 20C. So nakakalungkot na balita, ang chipset nito ay outdated. MediaTek Helio G36 with the GPU of PowerVR G8320. Tingnan nyo po, ang GPU neto ay super baba mga J-Vlog. Let's be honest, hindi po yan perfect fit kahit noong 2023 and of course ngayon 2024. Kaya for gaming, expect nyo na hindi po smooth ang performance dyan ni Tecno Spark 20C. Kung yung mga modern games ngayon na ML, kaya niya naman mga J-Vlog, playable naman, pero expect nyo na meron tayong mga few frame drops along the way. At yun, when it comes to Genshin, matik yan, hindi po smooth performance yan, lalo na sa kanyang chipset, sobrang sakit sa ulo niyan when it comes to gaming. Pero yun, kung maglalaro kayo dito, mga low settings, I think makakalaro naman kayo kahit papano, pero when it comes sa high settings sa ML, COD, meron tayong mga frame drops from time to time. So yun, hindi ko to sinasuggest for gaming, although malaki yung RAM at ROM niya, 8GB 128, pero hindi naman kasi diyan tayo lahat magbe-base sa RAM at ROM. When buying a smartphone, lalo na ang focus ng gaming, always look din sa GPU ng smartphone. So PowerVR G8320, napakababang GPU niyan at sobrang bagal po niyan mga J-Vlog. Real talk lang yan. Pero yun, maganda nga dito, mataas naman ang RAM at ROM na ma-offer niya sa kanyang presyo. Next naman, explore natin yung camera app ni Tecno Spark 20C. Okay, nandito ngayon tayo sa camera. So nandito meron tayong settings. Dito natin ma-activate yung watermark, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. So yun yung settings, meron tayong flash, HDR mode para magamit yung full potential ng kanyang megapixel. Ayan, punta tayo sa 50 megapixel mode, aspect ratio, and meron tayong filters. And sa zoom, meron siyang 2x zoom na hanggang 10x digital zoom po tayo. Sa video naman, ang pinakamax sa resolution na ma-offer niya is Full HD 1080p at 30 frames per second. Sa slow motion, ito maganda dito, may slow motion mode ang Tecno Spark 20C. At sa rear, meron siyang beauty mode. So sa beauty mode ng rear, all goods yan, very helpful of course. Pwede nyo pa smoothin yung skin nyo, papayatin yung face, palakihin yung mata nyo, ayan. Meron siyang AR shot. Sa AR shot, ito, ganito yung tsura niyan. Punta tayo sa front cam. Ayan. So, yung mga may, parang animation dyan or AI. O, di ba? Panis. Perfect yan for Instagram. Ito yung mga profile picture ng mga nanay na ganyan, no? So, meron tayo dyan mga iba't ibang stickers. Ayan yung AR shot. Meron tayong, ayan, pet, emoji. So, yan yung AR. Both front at rear are applicable. Portrait, of course, for background blur. Pinaka-importante sa front is, of course, the beauty mode. AI camera, same lang naman sa rear. Sa front camera naman, sa video, is same din. Full HD 1080p at 30 frames per second. At meron tayong time-lapse. Rear at front. So yun lang, mga ka-J-Vlog, yung camera app ni Tecno Spark 20C. Metrics test tayo dito sa Tecno Spark 20C. So first natin itatry is yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate siya. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, fast and accurate siya, at kung makikita nyo may animation din siya na nagiging dynamic island siya ng parang iPhone, di ba? And pwede rin yan sa charging mga ka-J-Vlog, yung magiging dynamic island siya na style, yung animation na ganyan. So try natin. Oh, di ba? So nagiging dynamic island style siya. So yun. Okay naman din yung biometrics ng Tecno Spark 20C. Fast and accurate. So, speaker test tayo dito sa Tecno Spark 20C. Magpe-play tayo ng vlog ko sa YouTube. So, hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. At for today's video, ayan, i-review natin finally ito isang napakalupit na budget smartphone ni Infinix, ang Infinix Smart 8. Maganda kaya to? Tara mga J-Vlog,
check natin. So yan mga ka-J-Vlog, yung na-measure nating sound level meter, napakataas, 99.5 decibels. So napakalupit ng speaker nito mga ka-J-Vlog or speakers dahil dalawa nga, isa sa taas at isa sa baba. Maganda rin yung bass quality niya, to be honest. Sa kanyang presyo, bibihira lang yung may ganito kagandang speaker. Yung iba kasing speaker, single, tapos malakas lang. Kaya nagtutunog lata dahil single speaker siya na malakas. Dito kasi malakas siya pero dual, kaya surround yung kanyang tunog, kumbaga. Ayan. So kung i-rate ko yung speaker nito sa kanyang presyo, 1 ang lowest, 10 ang highest, ang score ko dito nasa perfect 10. So ayan na mga ka-J-Vlog ang ating full review dito sa isang napakalupit, dito sa isang super affordable na smartphone ngayon ni Tecno, ang Tecno Spark 20C. So ang tanong, sulit nga ba itong smartphone na ito? Kung tatanungin, meron naman na sulit side si Tecno Spark 20C at merong hindi rin siya sulit na side. O unang hindi sulit na side yan, of course, sa kanyang chipset. So yun nga, paulit-ulit ako sa chipset nito na sobrang sakit sa ulo ng chipset na yan, especially today. MediaTek Helio G36 sa chipset ay mabagal yan mga J-Vlog, real talk yan. Pero bumawi naman si Tecno sa mga ibang side nitong smartphone na to, which is yung RAM at ROM, 8GB of RAM. Napakalaki po niyan sa kanyang presyo. Quick reminder lang, physical RAM po yung 8GB kaya napakasulit. Bira lang natin makikita ang 8GB of RAM sa ganitong price segment, kaya doon panalo naman si Tecno Spark 20C. Kaya kung hindi kayo gamer, okay rin naman gamitin itong smartphone na to, pero kung gamer kayo, marami pang mga better option dyan na ganitong presyo, lalo na meron mga Unisoc chipset na meron GPU na malakas na Mali G57. So yun, kung interesado kayo dito sa Tecno Spark 20C, ilalagay ko po yung link nito sa description box.